20 taon na ang lumipas mula sa koronasyon ni Ilian. Nagbago ang karagatan. Ang tensyon sa pagitan ng kontinente, ng koalisyon ng mga pirata at ng bagong mundo ay umabot sa kritikal na punto. Ang mga rutang pandagat ay naging mga sona ng tuloy-tuloy na pagbabantay kung saan bawat bantay sa palo ay nangangamba sa pagsiklab ng malaking sagupaan. Pinamumunuan ni Dorian ang isang advanced na barko ng malayang hukbong dagat. Ang kanyang pangalan ay binibigkas ng may paggalang sa mga baybayin ng bagong mundo. Walang tigil niyang minamasdan ang abot tanaw. Para sa kanya ang digmaang ito ay isang daang kailangang tahakin patungo sa iisang layunin. Inilalapit siya nito sa hari ng mga pirata na matagal niyang pinapangarap pabagsakin. Sa di kalayuan, ang mga haligi ng usok ay nagbunyag ng labanang nagsimula na. Ang pulang layag ng kontinente ay humaharap sa maiitim na layag ng koalisyon. Ang dalawang puwersang ito ay naglalaban na sa loob ng maraming salinlahi. Sa ilalim ng pamumuno ni Ilian, patuloy na hinaharangan ng koalisyon ang pagpasok sa mga rutang patungo sa bagong mundo. Maingat na lumapit ang malayang hukbong dagat. Ang mabilis nilang mga barko ay umuusad sa pagitan ng mga hindi matatag na agos. Sa kabila, sinusunod ng koalisyon ang mga utos ni Ilian nang hindi alam ang kanyang tunay na layunin. May ilang kapitan naniniwalang ipinagtatanggol nila ang kanilang hangganan na minsang umaatake sa malayang hukbo nang hindi nauunawa ang hindi iyon ang tunay nilang kaaway. Ang mga sagupaang ito ay nagmula sa isang matandang hindi pagkakaunawaan. Ang koalisyon ay pangunahing nagsisikap pigilan ang paglawak ng kontinente. Ang malayang hukbo ay naniniwalang sila ang tuwirang pinupuntirya. Iniisip ng bawat panig na pinoprotektahan nila ang kanilang lupain. Wala sa kanila ang nakauunawa na iisa lamang ang kanilang kinakalaban na dadala sila sa isang digmaang hindi nila sinadya. Pagkaraan ay nakita ni Dorian ang malalaking anino ng mga dambuhalang barko ng koalisyon. Inilalarawan ng mga sasakyang ito bilang gumagalaw na pader ng karagatan. Hindi nagbago ang kanilang misyon. Hinaharangan nila ang kontinente ng may hindi matitinag na pasya tapat sa planong binuo ni Ilian 20 taon na ang nakaraan. Pagkatapos may isang barkong humiwalay sa kaguluhan. Mas malaki at mas madilim, umuusad ito ng may malamig na katiyakan. Ang mga itim nitong layag na may gintong gilid ay lumulusot sa usok. Ang katawan nito ay may bakas ng hindi mabilang na mga labanan. Walang pag-aalinlangan. Iyon ang royal na barko. Ang sahari ng mga pirata. Nang inig ang dugo ni Dorian. Buong buhay niya hinintay ang sandaling ito. Ang barkong iyon ang sagisag ng kanyang puot, ng kanyang mga sugat at ng anino ng nawawalang ama. Walang pag-aantalak, itinuro niya ang kanyang sasakyan patungo sa itim at gintong watawat, binalewala ang mga babala ng kanyang mga opisyal. Sa paligid niya, nagliliyab ang dagat. Nagsasalubong ang mga putok. Itinutulak ng kontinente ang kanilang hanay. Humihigpit ang hawak ng koalisyon. Sa gitna ng unos na ito, patuloy na umuusad si Dorian, ginagabayan ng isang obsesyon na hinubog mula pagkabata. Iisa na lamang ang kanyang nakikita. Ang Pirate King, ang taong pinuntahan niya upang patayin.